Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, may mga fadail, may mga kahigitan yung the last 10 days of Ramadan. At kabilang dito, sabi niya, sa the last 10 days of Ramadan, dito ibinababa yung gabi na pinagpala ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang gabi na pinagpala ni Allah subhanahu wa ta'ala, isa sa kahigitan ng huling ika-10 araw sa buwan ng Ramadan ay dito yung mga gabi na pinagpala ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kama qala ta'ala, inna anzalnahu fi laylatin mubarakah. Katotohanan sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, aming ibinaba, yani ang Quran, sa gabi ng pinagpala ni Allah subhanahu wa ta'ala. At doon sa karugtong ng aya na yun, sa gabi na yan sabi niya, fiha yufraku kullu amrin hakim. Sa gabi ng Laylatul Qadr, yan yung gabi na kung saan itinatakda ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kapalaran ng tao o lahat ng kanyang mga nilalang sa loob ng isang taon. Yung isang taon ay itinatakdir ni Allah subhanahu wa ta'ala, fayuqaddarallahu fiha ma yakunu fi sanati min umurihil hakimah. Yung mangyayari sa loob ng isang taon, diyan tinatakda ni Allah subhanahu wa ta'ala sa gabi ng Laylatul Qadr. Ano yung maging kapalaran ng tao, kailan siya mamatay, ano maging future niya, maghihirap ba siya, ano ang maging kaganapan sa kanyang buhay sa susunod na taon, diyan nire-renew ni Allah subhanahu wa ta'ala sa gabi ng Laylatul Qadr. Pangalawa, sabi niya, Laylatul Qadr khairun min alfi shahr. Yung Laylatul Qadr, yung gabi ng Laylatul Qadr o pagpapasya ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang bawat gawain natin pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala ang siyang pinakamainam sa loob ng 83 years and 4 months. Ay annal ibadata fiha afdalu min ibadati 30 wa 80 sanatan wa 4 ashhur. So halimbawa, kapag nakapagsala ka, nakapagbasa ka ng Quran sa gabi ng Laylatul Qadr, ay mas mainam yung mga pagsasala mo na yung sa ginawa mong pagsasala sa loob ng 83 years and 4 months. Sino sa atin yung umabot sa ganung katagal? Sino sa atin yung kaya niyang panatilihin yung sala, pagbabasa ng Quran sa loob ng 83 years and 4 months sa walang absent? So ito yung pagkakataon para sa isang mananampalataya na kung naging busy ka, pwede kang mag-catch up para mahabol mo yung gantimpala na yun na mas mainam sa ginawa mong kabutihan sa loob ng 83 years and 4 months. Ito yung 1,000 buwan. Pangatlo, sabi niya, annal malaikata tanzilu fi hadhihi laylati ila al-ardi bil barakati wal khair wa ma'ahum Jibril alayhi salam. Sa gabi ng Laylatul Qadr, sabi niya, katotohanan, ang mga malaika ay bumababa sila sa mga gabi na yan. Subhanallah. Napakarami ng malaika, mga kapatid. Para sa kaalaman natin, yung anghel ni Allah subhanahu wa ta'ala ay mas marami sa tao. Kasi tignan natin, yung bawat tao ay may dalawang kiraman katibin. May dalawang malaika na tagabantay sa kanya. Merong isa sa kanan, merong isa sa kaliwa, na ang purpose ng dalawang malaika, yung sa kanang banda, yun yung magsusulat sa lahat ng kanyang mabuting gawain. At yung nasa kaliwa, yun yung magsusulat sa kanyang mga masasamang gawain. Kahit saan ka pumunta, kahit anong palihim yung gagawin mo, ay alam ni Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat may taga-sulat sa lahat ng mga gawain natin. Kaya sa gabi ng Laylatul Qadr, lahat ng mga anghel ni Allah subhanahu wa ta'ala ay bumababa sila sa gabi na yan, pinangungunahan sila ni Jibril alayhi salam. So napakaswerte natin, mga kapatid, kasi sa panahon natin, sa umma ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, every year, bumababa ang mga malaika kasama si Jibril. Unlike nung mga unang panahon, every 500 years, bago bumababa si Jibril alayhi salam sa mundo. Isa yan sa blessing ng umma ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sapagkat tuwing taon ay bumababa si Jibril dito sa mundo. Lahat ng mga anghel ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Suratul Qadr, tanazzalul malaikatu waruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. So bumababa ang mga malaikat at ruh, yung ruh dito, ang maksud niya ay si Jibril. Bumababa ang mga malaika at si Jibril alayhi salam sa kapahintulutan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa gabi ng Laylatul Qadr. Pang-apat, nakakahigitan ng gabi ng Laylatul Qadr o dito sa the last 10 days of Ramadan, sabi niya, annaha laylatu salamin lil mu'minina fahiya khaliyatun min syarri wal adha.
sa gabi ng Laylatul Qadr, sinasabi ng mga ulama natin, ito yung gabi na kung saan mapayapa para sa mga mu'min, para sa mga mananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala, ligtas sa anumang kapahamakan o kapinsalaan sa isang tao. Salam, ibig sabihin ng salam, mapayapa. Mapayapa yung gabi na yan na ibinababa niya Allah subhanahu wa ta'ala ang Laylatul Qadr. Kaya sabi sa Suratul Qadr, salamun hiya hatta matla'il fajr. Sabi ng Allah, yung gabi ng Laylatul Qadr, ito ay salam. Ito ay mapayapa hanggang sa pagsapit ng bukang liwayway, yung oras ng Salatul Fajr. So wala kang dapat ipangamba sa mga gabi na yan. Kasi si Allah subhanahu wa ta'ala sagot niya yung kaligtasan natin sa mga gabi na yan. At panglima, sabi niya, anna man qamaha imanan billahi wa bima addahu min thawabihi liman qamaha wa ihtisaban lil ajri indallahi gufirat lahu dhunubuhu kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yung sinumang tao na mag-observe siya para sa Laylatul Qadr sa the last days of Ramadan ay sasagantimpala na iginagawad sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala ay pinapatawad sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang kasalanan. Kung gusto natin magkaroon ng kapatawaran sa ating mga kasalanan, nararapat isang mananampalataya na huwag niyang palagpasin ang nalalabing huling ikasampung araw sa buwan ng Ramadan sapagkat ito ay puno ng pagpapatawad ni Allah subhanahu wa ta'ala sa ating mga kasalanan. Sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama laylatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Kung sino man anya, sabi ng Rasulullah, ang tumayo sa Laylatul Qadr, di maana magkaroon siya ng commitment, magkaroon siya ng effort para abangan niya ang gabi ng Laylatul Qadr sa Ashrul Awakhir o sa mga butal na araw, ay isa sa gantimpala na ginagawad sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala ay pinapatawad ang kanyang mga kasalanan. Ang kanyang naunang kasalanan ay pinapatawad ni Allah subhanahu wa ta'ala. Na ang kanyang kondisyon, yung pag-abang niya ng Laylatul Qadr ay may kakibat na paniniwala, imanan. Meron sa kanyang pusong tinatawag na imanan at hindi pa kitang tao. Meron siyang iman, may paniniwala at may paghahangad sa gantimpala nito mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag ganun ang niyat ng tao, inshallah ay makakamit niya ang pagpapatawad ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga kasalanan. At dito sa pinakadulo niya, ang sinasabi ng mga ulama natin, dito sa gabi ng Laylatul Qadr, kinakailangan natin magsumikap sa pamamagitan ng pagpapasigla natin sa ating mga gabi. Pinapasigla natin sa pamamagitan ng mga ibada natin, tarawih, tahajjud, pagbabasa ng Quran, zikr, tasbih, paggawa ng kabutihan, sadaka, etc. Lahat ng mga kabutihan na yun ay ginagawa natin dito sa huling ikasampung araw sa buwan ng Ramadan. Ang malaking tanong, kung kailan ba natin inaabangan ang Laylatul Qadr dito sa huling ikasampung araw sa buwan ng Ramadan? Sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taharraw Laylatul Qadri fil witri min ashril awakhir min Ramadan. Sabi ng Rasulullah, aabangan natin, i-observe natin yung Laylatul Qadr sa huling ikasampung araw sa buwan ng Ramadan na ito ay nasa mga araw na butal. Witr. Ibig sabihin ng witr, ito yung mga butal na araw. Halimbawa, 21 ng Ramadan, 23, 25, 27, 29. Yan yung witr na araw na kung saan sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na dyan natin inaabangan ang Laylatul Qadr. At isa sa pananaw ng mga ulama natin, wa akramuha laylati sab'ina wa isrin. Wa kad qala Abu bin Ka'ab. Isa sa pananaw ng mga ulama natin na ang pinakamalakas na kung hindi mo kaya yung 4 na araw, yung 5 araw na yung naabangan mo Laylatul Qadr, wag mo palagpasin ang ika-27 na gabi sa buwan ng Ramadan. Bakit? Kasi may mga pananaw ang mga ulama natin na dito daw bumababa ang Laylatul Qadr sa ika-27 na gabi sa buwan ng Ramadan. Pero kung gusto mo na hindi na makakalagpas yung gantimpala ng Laylatul Qadr, abangan mo na siya doon sa 5 gabi na yon para sigurado ka. Hindi lang doon sa ika-27 na gabi sa buwan ng Ramadan o sa gabi ng Ramadan. So yan ang sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bilang panguli, ano ang pinakamainam na dua natin sa mga gabi na yon? Mahalaga ito kasi lahat natin may mga dua tayo, may mga kahilingan tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. At
para sa kaalaman natin, ang mga panalangin natin sa mga gabi na ito, mga kapatid, ay mustajabun. Ibig sabihin, katanggap-tanggap kay Allah subhanahu wa ta'ala. Walang dahilan upang hindi tanggapin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga dua natin dito sa mga gabi na ito. Kaya't paramihin natin. Isa yung sa pinagsusumikapan natin, yung mga kahilingan natin kay Allah subhanahu wa ta'ala, ibuhos natin. Damihan natin yung panalangin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat nagkakaroon ng renewal sa mga kapalaran natin. Marahil, kung ang kapalaran mo nung nakarang taon, yung tadhana para sa'yo, medyo hindi ka kaibig-ibig, pero baka sakali sa susunod na taon ay mas lalo maging maganda ang kapalaran mo o babaguhin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang buhay mo. Ang pinakamagandang dua bukod sa mga personal na panalangin natin ay sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Napakaikli na dua. At ito ang dinudua ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa gabi ng Laylatul Qadar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, ikaw ang mapagpatawad. Ikaw ang mapagpatawad at gusto mo ang pagpapatawad. Kaya't sabi niya, patawarin mo ako. Fa'fu anni. Madalas natin tong naririnig sa mga imam natin pag nag-witr, ito ang kanilang mga dua sa kanilang pagdarasal. Ang kinakamtan natin dito, yung kapatawaran ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat si Allah subhanahu wa ta'ala ay mapagpatawad sa kanyang mga alipin at naiibigan niya, nalulugdan niya ang isang taong mapagpatawad, kaya't hinihiling din natin sa kanya, Ya Allah, naway patawarin mo kami. Ibilang mo kami, Ya Allah, sa mga taong pinagkalooban mo ng pagmamahal, pinagkalooban mo ng habag dito sa mundo hanggang sa kabilang buhay. At bukod dun, mga kapatid, sa mga panalangin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala, bukod dito sa dua na ito yung pinakamagandang pagkakataon na tayo ay magdua kay Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat ang mga dua sa mga gabi na ito ay katanggap-tanggap kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dalangin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na mapagtagumpayan natin itong buwan ng Ramadan na ito. Higit sa lahat, ipagkaloob nawa sa